Paano ba natin pagagandahin yung kulay red or Benny ng koi? Ano ba yung mga dapat ipakain para tumingkad at ma-develop ito? Yun din yung isa sa mga tanong ko nung nag-uumpisa pa lang tayo sa pag-groom ng koi. Kaya ngayon, i-share ko po sa inyo yung mga ginawa ko sa ating mga koi entry para mapaganda yung skin quality nila kagaya na lang nitong Benny or red color ng koi. Interesting. Whoa! So for today's video guys, pag-uusapan natin kung paano or ano yung mga ginawa ko sa pag-groom ng ating mga alagang isda or kung paano natin pinaganda yung Benny or red color ng koi. Pero bago po yan, dahil marami na din ang nakakamiss at nagtatanong sa mga isda po natin na to kung saan tayo nagumpisa or natuto sa pag-aalaga ng koi. Lalo na po dito sa nagli-lead sa kanilang lahat na si Goldie na napaka-cute at napaka-bibo. Kaya ngayon, konting update po muna tayo sa kanila. Eto po sila dati nung kumpleto pa po sila. Madami po yung nawala nung binagyo po yung lugar namin. Mabuti na lang at meron pang natira sa kanila. Kaya abangan nyo po yung mga susunod na video natin dahil gagawa natin sila ng bagong pond katabi nitong main pond natin para sama-sama na sila sa lugar na to at mas madalas nyo rin silang makikita. Kaya abangan nyo po yan sa mga susunod na video natin mga kahabi. So ngayon po guys, mag-uumpisa po tayo dito sa pond kung saan po natin sila i-groom or pagagandahin. Dapat tama po yung sukat ng pond or yung volume ng tubig para sa isang koi na i-groom. Ito ay about sa pagpapalaki sa kanila. Para mabilis silang lumaki, dapat tama din yung laki ng pond. Ang suggestion about sa pond ng mga napapanood ko na matagal na sa pag-groom ng koi ay 3 tons of water per koi. Dapat tama din yung lapad, haba at lalim ng pond. Pero ibang topic naman din po yun. Pero yun yung standard nila pag sumali ka sa mga malalaking koi show or koi event. Di rin po kasi basta-basta yung mga koi na ginugroom at sinasalay sa mga ganon. Sobrang mahal po ng mga isdang yun. Sa atin dito, dahil wala naman po tayo sa ganong level ng pag-groom ng koi, sa atin yung ginagawa natin ay 1 ton per koi dahil yun lang din naman yung kaya ng space natin. Pero sa observation ko dito sa mga ginugroom ko, kaya naman pong lumaki or palakihin yung koi sa ganito lang kalaking space. Sa tingin ko, dahil maliliit pa naman sila nung ginugroom natin, nung simulan po natin silang i-groom, nasa mga 6 to 8 inches pa po sila. Kaya siguro mabilis silang lumaki kahit ganito lang kalaki yung pond. Pero yun nga, ibang topic naman yung pagpapalaki ng koi, yung pagpapahaba, pagpapalaki ng katawan, yun, ibang topic naman po yun. Ngayon, balik tayo dito sa Benny or red color ng koi. Yung pond ay dapat nasisinaga ng araw dahil ito yung nakakapagpapaganda ng skin nila, lalo na sa red or Benny. Pero before ito gumanda or mag-develop, dapat tama din yung pagkain nila. Dapat pakainin natin sila ng color enhancer, pero depende na po yan sa inyo kung ano yung brand na ipapakain nyo sa kanila. Pero yung may share ko sa inyo na brand ng koi food na natry ko talagang ipakain sa kanila is yung GPD. Natry po natin yung kanilang growth, yung kanilang Shuri at yung color enhancer nila na Benny Fuji at napakaganda naman po ng effect ng development sa mga ginugroom natin na koi. Pero yun nga, depende na po yan sa inyo, sa budget nyo, kung ano yung brand ng koi food na ipapakain nyo sa kanila. At para ma-activate yung kinain nila na color enhancer or astaxanthin na nasa koi food, ay dapat matamaan ng sikat ng araw yung skin nila. Kaya balik din po tayo sa pond, dapat open po yung pond natin para makatagos po yung sikat ng araw. Pero pag nag-worry kayo na makapasok yung tubig ulan, pwede po kayo maglagay ng roofing, transparent na roofing para di po makapasok yung tubig ulan at saka masinagan pa rin ng araw yung mga koi natin. Pero pag ayaw nyo rin naman maglagay ng bubong or roofing sa ating pond, make sure lang po natin na solid at maganda po yung filtration system natin para ma-process po yung rainwater at maging safe po siya sa mga alagang isda po natin. Dapat po talaga maganda or effective po yung filtration system natin dahil malaking tulong po ito para mapaganda yung skin quality, yung body ng alagang koi po natin. Makakatulong din na mature na yung pond dahil may mga lumot na yon na natural na pagkain na nakakatulong sa pag-develop ng Benny ng koi. Sa pag-groom, inuuna ko po talaga yung kulay tapos alalay po yung body. Pag satisfy na po tayo dun sa kulay, focus naman po tayo dun sa body. Tapos alalay naman dun sa color para di naman po maiwan sa paglaki ng koi yung kanyang kulay. Dahil yun po kasi yung nangyayari din po sa ibang kahabi natin na napaka-focus po nila sa body kaya yung kulay ng koi natin ay iwan po siya. Ito naman ay based lang sa experience ko sa pag-groom ng koi na gusto ko i-share sa inyo, lalo na po dun sa mga katulad ko na baguhan or nag-uumpisa pa lang sa pag-groom ng koi. Depende naman din po yan sa inyo kung ano po yung sistemang mabubuo nyo pag kayo na po mismo yung nag-groom ng koi. Pero dapat nating malaman na para mapaganda yung koi, dapat maganda na po talaga yung genes niya. Tayo lang po yung tumutulong sa kanya na mapalabas yung full potential ng koi mismo. Basta pag may natutunan po tayo, wag po tayong maging madamot at i-share din po natin sa ibang kahabi natin, lalo na dun sa mga nag-uumpisa pa lang para marami po tayong maka-experience sa saya na dulot ng pag-aalaga ng koi.
Ito po yung pan, hindi pa siya nasisinaga ng araw pero maganda na po siyang tignan dahil nakulayan na po natin yung mga fence niya. At ito yung roofing na ginamit natin dito, trapal, kaya di po talaga pumapasok yung sikat ng araw. Pero ngayon ito na po siya, napalitan na po natin. Ang oras po natin ngayon ay 11:30 in the afternoon. Tapos ito po yung sunlight na nare-receive ng pan natin. Ito po yung gamit natin, UV plastic. Mas okay po siya compare dun sa unang ginamit ko dun sa grooming pad natin. Kasi mas makapal din po siya. Ginagamit din po ito sa mga greenhouse. Yung mga nagtatanim ng mga lettuce. Kaya okay po siya gamitin. Matibay po siya kahit na maulanan at saka mainitan. Yung sukat po nito nung nabili natin is 2.5 meters yung wide niya. Yung length niya depende na po sa bibilhin nyo. Yung area na to, hindi po natin nalagyan. Kasi dito lang nagkasya yung 2.5 meters. Pero okay lang naman para may shade din dito na area. Napaka-importante po talaga ng sunlight guys. Lalo na pag nag-groom tayo ng mga isda for their skin quality. Lalo na po sa Benny ng koi. Ayan. Ngayon observe po natin na mas tumingkad yung kulay nila. Ito po yung ginugroom natin ngayon. Kung mapapansin nyo rin unti-unti na nagkakaroon ng lumot yung pad natin. Yun. Dito na area mas green po siya. Yun. Nag-green na po yung area na yan. Mga ilang weeks na lang baka magka-carpet na po tayo dyan ng lumot. Mas okay po siya guys na nasisinaga ng araw yung pan natin para din makatulong sa ating pan na mag-mature at saka sa mga isda din po natin for their skin quality at overall health nila. Yun, may mga extra po tayong kahoy kaya yun po yung ginamit natin dito para mas maging matibay din po siya. Naulan na po ito guys at saka ngayon mga ilang araw napakainit din pero so far okay naman po yung UV plastic na nabili po natin. Ngayon nung naglagay na po tayo ng UV plastic kahit mga almost 6 na, maliwanag pa rin dito sa area natin. Pansin ko din po sa kanila guys na mas active po sila nung nasisinaga na ng araw yung pan natin. Mas mabilis na rin po silang kumain. So yun nga po pala guys, yung mga ibang isda po natin, lalagay po natin sila doon. Gagawa po tayo dyan ng pond. Dyan po natin ilalagay. Para pag nag-video po tayo, makikita nyo na rin po sila. May mga kahabi po kasi tayo na naghahanap doon sa ibang isda po natin. Kasi ito na lang po yung nakikita sa video. So yun nga po guys, nakalagay po sila doon sa dulo. Dito na area. Dyan, lalagyan po natin yan ng setup ng pond at saka filtration. Yun. Lilipat po natin sila dyan. Tapos lalagyan din po natin dito ng net. Kagaya po nito. Yan, may net po yan dyan guys. Lalagyan din po natin dito para di makapasok yung mga ibon. Baka kasi dumumi dito sa pan natin. At iwasan po natin yun. Dahil baka may mga bakterya po yung nadala na makasasama sa mga alagang isda po natin. Di siya masyadong kita kasi yan. Yan po yung net niya. Bibili tayo ng net na katulad dito. Para mailagay po natin doon. Yan po sila. Ngayon po guys, 2:30 na po ng hapon. At andito na po yung araw, yung sikat ng araw. Pero maliwanag pa rin dito. Ayan. Tapos di ko napansin nung nag-aayos tayo dito para mailagay yung roofing natin. May na-damage. Una dito po yung na-crack. Kasi konti lang po yung nalagay natin na epoxy. Dito rin, konti lang naman yung nalagay din natin dito. Dito po kasi ako pumatong. Kaya yun, nag-crack onti dito. Tumutulo po siya. Tinakpan ko na lang po muna ng electrical tape. Ayusin na po natin yan. So yun po guys, hanggang dito na po muna yung video natin. And maraming salamat sa panonood. See you ulit sa susunod na video. Peace out.